Welcome sa Cine Recap Tambayan. Today, ipapaliwanag ko ang nangyari sa Part 2 ng Attack on Titan. Spoilers alert, watch out and take care! Sa unang bahagi ng Attack on Titan, nalagay sa matinding panganib ang buhay ng sangkatauhan nang wasaki ng dambuhalang Titan ang napakalaking pader at agad nitong sinalakay ang mga tao. Dahil dito, napakaraming nasawi at napilitang umatras ang mga survivors papunta sa Inner District. Sinubukan ng gobyerno na mabawi ang Outer District mula sa mga Titan, ngunit sa huling sandali ay bigo silang magtagumpay. Ang ating pangunahing bida na si Eren ay nagawang mag-transform bilang Titan at dahil dito ay nailigtas niya ang karamihan sa kanila. Lumabas din ang katotohanan na noong bata pa si Eren, isinailalim siya sa eksperimento ng kanyang ama, kung saan tinurukan siya ng isang serum na nagbibigay ng kakayahang mag-transform bilang Titan. Nandoon din si Captain Soda na tumulong upang maitago si Eren nang lusubin sila ng gobyerno para burahin ang lahat ng eksperimento ng kanyang ama. Kinuha ng mga sundalo ang mga magulang ni Eren at brutal na pinatay ang mga ito, habang si Eren naman ay itinago ni Captain Soda. Samantala, sinunog ni Commander Kubal ang laboratorio at pagkatapos nito ay umalis din si Captain Soda kasama si Eren. Lumipat ang eksena kung saan si Eren ay nakagapos at binabantayan ng mga sundalo. Ipinaliwanag ni Commander Kubal na kinakailangan nilang patayin si Eren sa lalong madaling panahon dahil isa itong malaking banta sa kanilang kaligtasan, lalo na nang malaman nilang may kakayahan itong mag-transform bilang Titan. Mariing iginiit ni Eren na isa rin siyang tao tulad nila, ngunit buo na ang desisyon ni Commander Kubal. Nang papuputukan na sana ng mga sundalo si Eren, agad na lumapit si Armin upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Ipinaalala niya na si Eren ang nagligtas sa kanila mula sa mga Titan at tiniyak niya sa commander na malaki ang maitutulong ni Eren sa laban nila. Hindi rin sumang-ayon si Captain Han sa pagpatay kay Eren dahil nais din nitong pag-aralan at eksperimentuhan ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, sa kabila ng pagsusumamo ni Armin, iniutos pa rin ni Commander Kubal na paputukan si Eren. Nang makita ito ni Mikasa, agad niyang inilabas ang kanyang sandata at hinarap ang sitwasyon. Tinanong siya ni Commander Kubal kung bakit niya pinagtatanggol ang isang halimaw. Dahil sa lalong tumitinding tensyon, pumagit na si dating Kapitan Soda at sinimulan niyang ipaliwanag ang tungkol sa kapangyarihan ni Eren. Ayon sa kanya, kayang kontrolin ni Eren ang sarili habang nasa Titan form, ngunit unti-unti itong nawawala habang tumatagal. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, siya ay binaril ng isang sundalo at doon din siya agad na nasawi. Bigla na lang may isang higanting Titan na bumagsak mula sa itaas at natamaan nito si Commander Kubal pati ang ilan pang sundalo. Agad nila itong pinagbabaril pero tila ba may matibay itong armor sa katawan kaya hindi tinatalaban. Ilang sandali lang, madali nitong pinaslang ang mga sundalo at pagkatapos ay kinuha si Eren. Sinubukan nilang atakihin ang batok ng Titan ngunit nasalo nito ang kanilang mga atake. Isang senyales na ang Titan na ito ay may sariling kamalayan. Tumingin ang Titan sa natitirang mga sundalo ngunit agad naman silang ipinagtanggol ni Mikasa. Nakakagulat, tumitig lang ang Titan sa kanya at bigla itong tumigil sa pag-atake. Pagkatapos nito, tuluyan na itong umalis habang daladala si Eren. Matapos ang insidente, nag-utos si Captain Han na ipagpatuloy nila ang pagkukumpuni sa nasirang pader. Samantala, sa kabilang banda, nagising si Eren sa isang kakaibang silid na may tumutugtog na musika. Nilibot niya ng tingin ang paligid at napansin ang isang jukebox. Nang huminto ang musika, may narinig siyang boses, at iyon ay walang iba kundi si Shikishima. Ipinaliwanag nito na siya ang nagligtas kay Eren mula sa Titan na kumuha sa kanya, ngunit hindi raw niya ito napatay. Pagkatapos nito, ipinakita ni Shikishima kay Eren ang isang video footage mula sa nakalipas na daang taon, kung saan ipinaliwanag ang pinagmulan ng mga Titan. Lumabas na plano ng gobyerno na lumikha ng isang super soldier weapon gamit ang genetic engineering, at dito nila nabuo ang mga nilalang na ngayon ay kilala bilang Titans. Ngunit kalaunan, hindi na nila napigilan ang pagkalat ng virus at kumalat ito sa buong mundo. Ang mga tao ay bigla na lamang nagiging Titan at dahil dito, halos naubos ang populasyon ng sangkatauhan. Dahil sa matinding krisis na ito, nagpasya ang gobyerno na bombahin ang karamihan sa mga Titan na nagdulot naman ng matinding pagkasira sa buong mundo. Sa kabila nito, may iilang tao pa ring nakaligtas at sila ay nagtayo ng mga pader upang doon magtago at mabuhay. Kalaunan, isang bagong uri ng gobyerno ang nabuo at ito ang naging pundasyon ng kanilang bagong lipunan. Sa kasalukuyan, ang silid na kinaroroonan nila ay bahagi ng sistemang nilikha ng gobyerno upang bantayan at kontrolin ang mga tao sa loob ng pader. Ibinunyag din ni Shikishima na ang pag-atake sa mga pader ay pakana mismo ng gobyerno. Ginawa nila ito upang patuloy na maghasik ng takot sa mga tao at mas madali nila itong makontrol at manipulahin.
Sa kabila nito, nagkaroon ng pag-asa si Shikishima kay Eren nang masaksihan niyang kaya nitong mag-transform bilang Titan na may kamalayan. Naniniwala siya na sa tulong ni Eren, mapipigilan nila ang masamang balak ng gobyerno. Pagkatapos ng usapan, lumabas ang dalawa at ipinakilala ni Shikishima kay Eren ang kanyang grupo ng mga tagasunod. Tumambad din kay Eren ang napakaraming pampasabog na ninakaw niya mula sa commander. Ibinigay niya ang grappler kay Eren, sabay sinabi na mula ngayon ay malaya na itong gawin ang kahit anong gusto niya. Samantala, nagawa ng scout na makuha ang missile at plano nilang gamitin ito para isara ang butas sa pader. Nakatingin si Mikasa mula sa malayo habang inaalala ang mga nakaraan nila ni Eren noong magkasama pa sila. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang grupo patungo sa syudad, ngunit napahinto sila nang masalubong nila ang isang armored vehicle. May ilang sundalo ang bumaba at agad silang tinutukan ng baril. Mabuti na lang at lumabas si Eren mula sa sasakyan. Humingi siya ng paumanhin kay Mikasa dahil nag-alala ito sa kanya at makikita naman sa reaksyon ni Mikasa na labis siyang natuwa nang makita muli si Eren. Maya-maya, lumabas na rin si Shikishima at sinuri nito ang missile. Nagulat si Captain Han nang makita ang mga armas ng mga sundalo at agad din siyang sumakay sa loob ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, inangkin ni Shikishima ang missile at ipinaliwanag ang kanyang plano. Gagamitin niya ito para wasakin ang inner wall upang tuluyang mapabagsak ang pamahalaan at mapalaya ang mga tao mula sa kontrol nito. Nagulat si Eren sa revelasyon ni Shikishima dahil ang akala niya ay gagamitin nila ang missile para isara ang butas sa pader. Hindi rin siya sang-ayon sa plano dahil maraming inosenteng mamamayan ang madadamay. Ngunit malamig na sagot ni Shikishima na ang sakripisyo ng ilan ay kailangan para maibagsak ang gobyerno. Dagdag pa niya, tila nakalimutan na raw ni Eren ang kanyang nakaraan at mas pinili nitong kumampi sa sistema. Nang maalala ni Eren ang lahat ng pinagdaanan at sinapit ng mga mahal niya sa buhay dahil sa mga Titan, sumabog ang kanyang galit. Malakas niyang sinabi kay Shikishima na hindi siya papayag sa ganitong plano at agad niya itong inatake. Sa kasamaang palad, madaling napabagsak ni Shikishima si Eren. Tumayo muli si Eren at sumugod para umatake, ngunit paulit-ulit lang na naiwasan ni Shikishima ang bawat galaw niya. Hinamon pa siya ni Shikishima na mag-transform bilang Titan, habang halos walang tumatamang atake mula kay Eren. Sinubukan siyang pigilan ni Mikasa, ngunit lalo lamang tumawa si Shikishima at hinalikan pa si Mikasa para lalong galitin si Eren. Sa sobrang galit, sinampal ni Eren si Shikishima, ngunit gumanti ito at sinipa siya ng malakas. Lalo pang nagngit-ngit si Eren at muli siyang sumugod ng walang iniisip na panganib. Samantala, gumawa ng plano si Armin kasama ang kaibigan nitong si Senagi. Bago pa tuluyang patayin ni Shikishima si Eren, nagbanta si Armin na titigil siya. Kung hindi, pasasabugin niya ang mga bomba. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na kunin si Eren at agad itong dalhin sa truck upang makaalis sila sa mapanganib na sitwasyon. Pero hindi na tinag si Shikishima sa banta at inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na paputukan sila. Bigla na lang may isang grappling hook na tumama sa kanyang mukha at kumabit sa isang gusali. Agad tumalon si Senagi at sinabi sa mga kasama na siya na ang bahala, kaya umalis na ang grupo. Sinimulan niyang hilahin ang pader ng buong lakas habang walang tigil siyang pinagbabaril ng mga sundalo ni Shikishima. Sa kabutihang palad, nagawa niyang pabagsakin ang pader gamit ang mga bomba. At sinamantala ni Armin ang pagkakataong iyon para makatakas sila. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod na muntik pang umabot sa kanilang sasakyan. Labis na nalungkot ang grupo dahil sa sakripisyong ginawa ni Senagi para sa kanilang kaligtasan. Ngunit bigla na lang muling nagpakita si Shikishima at lumalabas na nakaligtas pala siya sa pagsabog. Umakyat siya sa sasakyan upang angkinin ang missile. Kinuha niya ang espada at sa ikinagulat ng lahat, sinaksak niya ito sa sarili niyang dibdib. Unti-unting lumabas ang mga buto mula sa kanyang likuran at kalaunan ay nag-transform siya bilang isang halimaw na Titan. Doon nila napagtanto na si Shikishima pala ang Titan na lumitaw kanina, ang kumuha kay Eren at pumatay kay Commander Cobalt. Sinubukan ni Aaron na gayahin ang ginawa ni Shikishima, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang mga kasama dahil hindi sila sigurado kung gagana ito sa kanya. Sa halip, sinabi niyang kaya nilang talunin si Shikishima kung magtutulungan sila. Tumakbo ang Armored Titan at ipinakita ang matinding lakas nito sa pamamagitan ng pagpatay sa iba pang mga Titan. Nakakuha ng pagkakataon si Sasha at tinamaan niya ang mata ng Titan gamit ang kanyang pana. Sumugod din ang iba nilang kasama, pati na rin si Mikasa. Maging si Eren ay umatake at tinarget ang tuhod ng Titan, dahilan para mapaluhod si Shikishima. Tumalon si Jing papunta sa ulo ng Titan upang atakihin ang kahinaan nito, ngunit napansin siya agad ng Titan at sinubukang hambalusin.
Mabuti na lang at nagawa ni Eren na itulak si Jing palayo, ngunit siya ang napuruhan sa halip. Kukunin na sana ni Shikishima ang missile nang bigla na lang may sumabog. At doon nila napansin na si Eren ay nag-transform na rin bilang isang halimaw na Titan. Sumigaw si Eren habang nagharap silang dalawa sa kanilang Titan forms at nagsimula ang isang matinding labanan. Ngunit kahit anong gawin niya, tila hindi pa rin niya kayang pantayan si Shikishima dahil sa makapal nitong baluti. Isang napakalakas na sipa ang tumama kay Eren, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Tatapusin na sana siya ni Shikishima, ngunit mabilis na pinulot ni Eren ang bahagi ng chopper at buong lakas niya itong isinaksak kay Shikishima. Pagkatapos nito, sinundan pa ni Eren ang kanyang atake ng isang malakas na finishing kick sa ulo ni Shikishima, dahilan para tumilapon ito papunta sa isang gusali. Sa wakas, bumalik si Shikishima sa kanyang anyong tao at napasigaw si Eren sa tagumpay. Sumunod, kinuha ni Eren ang missile mula sa truck at agad umakyat sa pader habang bitbit ito, kasunod naman ang kanyang mga kasama. Nang ilalagay na sana niya ang missile sa butas ng pader, unti-unti siyang nawawala ng lakas dahil sa sobrang pagod. Napansin ito ni Mikasa kaya agad siyang kumilos. Hinati niya ang likod ni Eren upang gisingin ito at ipaalala ang pangako nito sa kanya na ipapakita ni Eren ang mundo sa labas, pati na rin ang karagatan. Sa wakas, nagising muli si Eren at ipinagpatuloy ang paglalagay ng missile sa butas ng pader. Sa kabilang banda, nagkamalay na rin si Captain Han matapos madamay sa pagsabog kanina at may isang misteryosong lalaki ring muling lumitaw at naglakad palayo. Kalaunan, bumalik na si Eren sa kanyang anyong tao habang si Armin naman ay abala sa pagsiset ng timer ng missile. Ngunit habang paalis na ang grupo, biglang humarang sa kanila si Commander Cobalt na himalang nakaligtas sa pag-atake ni Shikishima kanina. Nag-alok siya ng kalayaan sa grupo kapalit ng buhay ni Eren, ngunit mariin itong tinanggihan ng lahat. Dahil dito, pinaputukan sila ng commander at aksidenteng tinamaan si Eren sa binti. Sinabi pa ng commander na kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanila sa labas ng mga pader. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, inatake siya ni Sasha gamit ang pana at tinamaan siya sa leeg, dahilan para mahulog siya sa likod ng pader. Sa kanilang gulat, bigla siyang nag-transform bilang Titan at doon nila nalaman na siya pala ang Colossal Titan na sumira sa pader 2 taon na ang nakalipas. Agad na sinalakay ng grupo ang Titan upang gumanti, ngunit nahirapan sila dahil ang katawan nito ay naglalabas ng matinding init. Nakuha ng Titan ang missile, ngunit patuloy pa rin ang countdown nito. Sinubukan ni Jing na pigilan ng Titan, ngunit sa kasamaang palad ay napatay siya nito. Pagkatapos tinarget naman ng Titan si Eren, ngunit biglang may tumamang missile dito na inilunsad ni Captain Han. Patuloy pa rin ang Titan, kinuha nito ang missile kahit sugatan na siya at nagbigay ito ng pagkakataon kay Eren para makalapit sa kanyang batok. Hindi inalintana ni Eren ang matinding init at agad siyang umakyat papunta sa ulo ng Titan. Huminto na ang timer ng missile, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito sumabog. Lumalabas na nasira ng Titan ang detonator. Dahil dito, lumapit si Mikasa sa missile para ayusin ito, pero hindi niya alam kung paano. Sa kanyang pagkagulat, buhay pa pala si Shikishima at bigla nitong inatake si Mikasa. Nakiusap si Mikasa sa kanya sa huling pagkakataon na tulungan silang talunin ang Colossal Titan. Kasabay nito, nagawa ni Eren na makarating sa batok ng Titan at agad niya itong hinati. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ng kamay ng Titan bago pa niya tuluyang maisakatuparan ang kanyang plano. Bago pa tuluyang mapatay ng Titan si Eren, mabilis na umakyat si Shikishima habang dala ang missile, dahilan para mapilitan ang Colossal Titan na pakawalan si Eren. Pagkatapos nito, buong lakas na sumugod si Shikishima sa Colossal Titan at itinapon ang missile diretso sa bunganga nito. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap na tuluyang kumitil sa buhay ng dalawang Titan, si Shikishima at si Commander Kubal. Dahil dito, tuluyan na ring nawasak ang pader. Samantala, nagmamadaling tumakas si Eren mula sa gumuguhong bahagi ng pader. Muntik na siyang mahulog, ngunit sa tamang oras ay dumating si Mikasa upang iligtas siya. Dahil sa naglalaglagang debris, tuluyang natakpan ang butas sa pader. Nakaligtas ang dalawa sa panganib at nakarating sila sa tuktok ng pader. Punong-puno ng saya ang kanilang naramdaman dahil sa wakas ay natupad din ang pangarap nilang makita ang mundo sa labas ng mga pader. Namangha sila sa napakagandang tanawin, lalo na sa malawak na karagatan na matagal na nilang gustong masilayan.